Gagawin sa Nobyembre 20 sa isang ikalimang OFW and Family Summit. Layunin nito na turuan ang mga OFW na mag-ipon at magnegosyo. Ang detalye mula kay Julius de Samburon. Upang mas matulungan ng mga overseas Filipino workers, nakatakdang gawin sa ika-26 ng Nobyembre ang ikalimang OFW and Family Summit sa World Trade Center, Pasay City. Sa summit na ito, tuturuan ng mga OFWs kung papaano mag-ipon at magsimula ng negosyo. Magkatuwang sa nasabing summit ang Go Negosyo at Bilyar Sipag Foundation. Ito yung mag-trigger sa kanila na to learn more. Maring na-inspire sila. We are dedicating a forum also on agriculture negosyo models ulit. Para ho, yung mga OFW na nasa probinsya, hindi na kailangan pumunta Manila. Pwede pala akong magtayo ng negosyo sa aming probinsya. Ilang pribadong kumpanya din ang magkakaloob ng oportunidad sa mga dadalong OFWs, kabilang na dito ang pagbubukas ng business franchise. Dadalo din dito si Senadora Cynthia Villar na isa sa nagsusulong sa kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa abroad. Magtatayo din ang kani-kanilang booth ang ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Foreign Affairs at Department of Labor and Employment para bigyang kasagutan ang problema ng mga OFWs gaya ng illegal recruitment at pati sa tanim laglag bala. Kung meron kaming nagkakaproblemang OFWs at umuwi, binibigay namin sari-sari store. Kasi yun yung pinakamadaling negosyo that you can open na madali for everybody. So siguro, at doon naman sa binigyan namin ng sari-sari store, marami naman na nagiging successful. Oo. So, ganun kasimple, syempre magsisimula tayo na small. But usually, based on the statistics, sabi nila 10% ang nagsasucceed. Gaya noong nakaraang taon, inaasahang dadaluhan ito ng halos 5,000 OFWs mula sa National Capital Region, Central Luzon at Calabarzon Region. Kahit na konti lang ang may influence natin, in the end, malaki rin yun. They will, at least, it's an alternative livelihood. Tsaka yung mga kumikita, hindi nasasayang ang pera. Parang naisip nila kung saan nila i-invest yung pera. Information, learning, at how to avoid yung mga scams na yun dahil ito madami nga naman yun. Pag in-interview namin sila, karamihan doon na biktima na. Kaya ingat na ingat sila. But pag natuturuan naman ng tamang paraan, makaiwasan sila in the future. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius de Samburon.